morning everyone. Good morning mga moms. So today is Saturday and time check 10:35 na. Ano bang Saturday ngayon? So today is ano ba? Ayan, Saturday, September 6. So, di ba ang bilis, Ma'am Shihala? Merry Christmas sa mga nanonood sa akin sa Philippines, mga moms. And alam naman natin dyan na sobrang aga nating mag-celebrate ng Christmas, di ba? So, ayun, Merry Christmas sa inyo, mga momshi. I'm sure madami ng mga palamuti yung loob ng bahay ninyo. Kasi nga, syempre, di ba sa atin yung Pasko parang iba yung feeling pag Pasko, 'di ba? So parang ewan ko, parang nagbibigay siya ng hope para sa akin. Bibigyan ng hope talaga, no. So, ayun, hindi kasi nung childhood ko mga moms, nung nandiyan ako sa Philippines, iba yung pakiramdam pag malapit na yung Pasko. Parang mas excited ka everyday, tapos parang alam mo yung ganadong-ganado ka everyday, parang ganun siya sa akin, mga momsies. So, ayun. Siyempre, 'di ba, birthday ng Papa Jesus. So, anyway, mga moms, ano bang gagawin ko ngayon? Actually, ang dami kong gagawin ngayong araw na to, mga momshies. And tinitignan ko yung schedule ko kasi lahat ng mga schedule ko, nililista ko siya sa notes para hindi ko siya makalimutan. So, ayun. First, sa mga gagawin ko ngayon, ay yung mag-unbox ng mga padala. Kasi naipon na talaga yung trabaho sa akin, mga mamshies. And kung napapansin nyo, hindi na ako gaanong nakakapag-vlog lately. Kasi nga, sobrang busy. So, ayun, buti na lang today is sila dada, bumaba sila. So, yung mga bata, kung naririnig nyo dyan sa baba, may mga sumisigaw. Ayan. Mga kumakanta. Sila yun, sila Popo. So, back to normal na ulit. Meron na sila ulit na, ang tawag dito, yung rollerblades class. And sila Teo naman ay bumaba. Kasi si Mateo, kapag nasa baba yung kuya niya, gusto niya ding magpababa, mga mamsis. So, nandyan sila. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ay, bakit tatlo lang sila? Ay, tatlo lang sila today. Hindi sumali yung kambal. Ayan, tatlo lang sila. Yan yung mga friends niya dito sa sa urbanisasyon namin. Anyways, ayun na nga. Kaya din naman ako nakapag-ayos ng ganito kasi nga mag-unbox ako today. Kasi sa mga hindi po nakakaalam is nagre-reels po ako sa Facebook, mga moms. So, ayun. And, speaking of, sa mga nanonood sa akin, thank you so much. Kahit ilang-ilan lang po tayo nanonood ng vlogs ko. Sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa inyo. Most especially, ayun, gusto kong i-shout out. I-shout out isa sa mga nanonood sa akin, as in solid talaga na nanonood sa... Ano ba yung nabubulol ako? Si Mami Estrella Resare. So, thank you, Ma'am Shi, sa panonood sa aking mga vlogs. As in, pansin ko lang ha, as in sa mga uploads ko, lagi siyang naka-comment. So, alam niyo, nakaka-touch, Ma'am Shi, na, ayun nga, na may kahit papaano may sumusubaybay sa vlog, 'di ba? Or sa vlog mo. And ito din si Miss Sandara Usman. Ayan, thank you so much. Be sa panonood so ayun. Ayan, kasi walang space. So dito ko na muna tinambak lahat ng mga trabaho. Ayan siya, oh. 'Di ba, ang dami. Natambakan na tayo, mga moms. Tapos may dumating pa ako kahapon, isang karton. Ayan siya, one package. Sobrang laki siya, mga momshies. So, ayan, i-unbox din natin siya very soon kasi kailangan ko din talaga yan siyang magamit. So, ayan, pasensya na kayo. Nandiyan yung mga walis ko. Yung walis at saka yung dustpan kasi kakatapos ko lang din na maglinis dito sa bahay namin. So, nag-vacuum na ako kagabi. Pero nagwalis ako dito. Ginamit ko yung broom na yan. Para sa carpet lang siya, mga momshies. And iba yung panlinis namin sa floor. So, ayan, imbis na mag-vacuum ako. Kasi sayang sa kuryente eh. Kaya, inayos ko na, winalisan ko na lang siya ng gamit nung broom. So, mag-start na tayo, mga mamsha. Kasi nga, mamayang alas 12 is parating na dito yung mga bata. So, anong oras na? 10:30. So, meron pa akong mga 1 hour, mga more or less 2 hours para magtrabaho.
shining light was soft and bright. You look at me, the world felt right. Walking slow, no words to say, but I feel clear we're on the way. Afternoon! Hi kids! Wait. Face track as always. Ayan. Wait lang. Ayan. Bye! Hi! Red light camera ahead. Hi! Hi everyone! Say hi everyone! Teo, hi! Hi everyone! Say hi! Say hi! Wala siyang reaction mga mamshi. Today meron tayong dadaanan. Punta tayo ng sastreria ba yun? Or sastreria? Patahian ba yun siya? No, Ay hindi. Ano siya? bilihan ng So bilihan lang talaga siya ng uniform. Ano ba yun? Punta lang tayo sa sa isang lokal kung saan bilihan ng mga uniform ng mga bata. So, yung uniform kasi ni Popo, ni Kuya, is maliit na. Bumili kami nung last year ba yun yung binili mo? So last year kami bumili ng uniform. And actually dalawang uniforms. So pang PE at saka yung pang formal. Pero kanina kasi first day na pala ng school mga mamshis kanina. So nag-start na sila na pumasok. Hindi na ako nakapag-vlog. Alam nyo ba yun kasi sobrang busy. Tapos yun, gusto ko sana mag-vlog sa antag dito sa IKEA kahapon. Kaso ayun nga, hindi ko na nadala yung camera ko. Tapos ayun nga, medyo nakaka-stress siya ng kaonte. Kaya ayun, hindi ko na siya na-vlog mga moms. And then yung pag-prepare din ng mga gamit ni Popo sana. So maganda sana yun, no? Kasi medyo na-stress kami. Parang naghabol kami kahapon ng dada. So hindi na ako nakapag-vlog. So sayang. Pero ngayon, ayan, punta tayo sa sa lokal, yung bilihan ng mga uniforms. Kasi kanina nung pumasok na si Popo, sabi ni Dada, parang ang liit na daw nung uniform niya. So, ang bilis nilang lumaki. Yung mga bata, kakabili lang last year. So, parang sabi namin, parang reserve niya in case na masira, maluma yung mga mga uniforms niya. So, dalawa yun. Mantakin nyo yun. Ang bilis niyang nakalakihan. So, ayan. And then daan tayo sa IKEA mga mamshis kasi meron kaming ibabalik na anong tawag doon, yung parang table board para doon sa study table ni Popo. Kasi ayun, naayos ko na actually, finally naayos ko na din kasi, or naayos na namin ni Dada yung kwarto nila Popo tsaka nila Teo. So okay na siya ngayon, mas maaliwalas na siya ng malayo compared before. So mamaya kung may time is i-room tour ko kayo doon. Wah, room tour. Pakita ko sa inyo yung yung kwarto ng Kuya Popo. Ayan, so pasensya naman kung medyo haggard over sauce. Paano kasi mga moms, walang tulog to kanina. Hindi ako nakapagpahinga masyado kasi yun nga, nagluto pa ako after ng work. Tapos si Dada back to na siya, normal hours. Hindi na siya tipong like before na media jornada. Ano tawag dito, yung parang half day lang siya. So ngayon full time na siya. So until na siya ngayon 6:30 PM. So ayan. Kaya after namin or after niya na mag-work, so diretso na kami. Punta na kami ng lokal para bilhin yung uniform. So ayun, grabe ang gastos. Ang gastos mga moms. Magastos sa actually yung books, hindi naman kasi 'di ba yung books ilan yun? Oo, kumonti na lang pala yung namin kasi fortunately doon sa school ni Popo is mayroon yung mga prestados, yung tawag dito, yung papahiraman ka ng mga books. So, mga gamit na siya na book pero okay pa naman, and at least yun, hindi ka na magbabayad ng bago kasi susulatan ba nila yon? Ay hindi, kasi hindi naman nila susulatan. So mga ganitong mga pagkakataon, kailangan din naman talaga siya na samantalahin. O, diba? Actually, lahat naman ng mga classmates ni Popo nakakuha ng ganon, ng prestado or yung hinihiram na libro. So anyway, ayun,
in-update ko lang kayo kasi talagang ang tagal ko nang hindi nakapag-vlog. So, cars. Hi! So, the other day, kung natatandaan nyo, actually kahapon ba yun? O kahapon? Hindi, nung isang araw pa yun eh. Matagal na kasi ako mag-vlog. Pasensya, hindi ko na matandaan mga moms. Pero gusto ko lang ulit mag-shout out. Kasi nga, ngayon ko lang nababasa itong mga comment, mga mamshis. So, isa sa mga nanonood sa atin is si Madam Cherich TV. Ayan. Hello sa'yo, sis. Sabi niya, hola sis, ganda ng zona ninyo. Naghahanap din kasi kami now ng bagong ipoteka namin. So, yung ipoteka, mamshi, sa mga hindi nakakaalam is pabahay or bahay. Ayan. So, pwede mo ba ako bigyan ng idea kasi ganyang zona ang hinahanap ko? Thanks. So, ayan. So, ngayong araw na to, mabibigyan natin siya ng kasagutan sa kanyang katanungan. Para ma-export. Kung ano man yung natatandaan ko sa pagkuha namin ng ipoteka. So, ayan, sa mga nagbabalak kumuha ng ipoteka or let's say nasa process ngayon ng pagkuha ng ipoteka. So, sana yung mga konting tips at saka pointers na mame-mention ko ngayon ay makatulong, di ba? Di ba? May ganon. Hindi. Pero, ayun nga, mga moms. As in, dito sa Spain, hindi siya ganon kadali na maghanap ng ipoteka. Kasi, sa experience namin, 2 years din yun, no? 2 years. Halos 2 years din kami, naghanap. Hindi ganon siya kadali. And mantakin nyo yun, wala pa siyang, wala pa nun na COVID. Parang before COVID pa nun. Year 2019 kami naghanap. O, 2019 and then 2020 parang 2020, doon na kami nakahanap. Then nag-start na kami ng 2020 nag-start na kami magbayad and then 2021 naglipat na kami, di ba? So halos 2 years din kami naghanap. Pero before that, kapag kukuha kayo ng bahay, so ito din yung advice sa amin nung parang gestor. So nakadepende kasi siya sa Euribor. So yung Euribor, hindi ko alam kung ano yung basta yung acronym lang yung alam ko, pero yung complete ilagay ko na lang dyan sa screen. So kumbaga yan yung parang ang tawag dito, kung mataas yung Euribor is mataas din yung percent na kakaltasan ng bangko sa inyo, and kung mababa, syempre mababa din. Pero ito ay applicable lang naman sa mga variable or variable, yung bang hindi fix yung bayad nila doon sa bahay nila. So, yun din naman yung isa sa mga in-advise sa amin. Nung mga time na yon, mababa yung Euribor, mga moms, nung kumuha kami ng bahay. Dumaan kami sa 3 process. So, first, parang sa bangko, tapos agency, and then real estate. Actually, nagsabay na yung agency at saka yung real estate nung mga time na yun. So, nung mga first, syempre, hindi naman ganun kalakihan yung budget namin. Pero yes, may budget kami. Pero hindi namin nakakalain na yung bahay namin ngayon, yun yung makukuha namin. Kasi, grabe, mahal din yun, mga moms. Sobrang na problema kami ng dada nun. Pero kung alam nyo lang, mga moms, yung mga requirements, actually, iba-iba naman depende kung ano yung natoka sa inyo, kung saan kayo kukuha. Like, for example, sa bangko, kasi sa bangko ang hinihingi lang, lalo na kapag doon yung nomina ninyo, parang konti lang siya, nasa 10% lang siya actually yung down payment na hihingiin. But kapag sa agency kayo, mga moms, 20% yung hihingiin plus yung mga gastos ng mga tramites, ganyan, like yung processing ng mga documents, mga papers, legalization. So, ayun, hindi pa siya included doon sa 20%, mga moms. So, paano namin nakuha yung bahay namin? Actually, sa real estate kami pumasok. Naghanap kami ng mga bahay like yung pasok lang ba sa budget or pasok sa banga. But kahit na ganun, mahal pa din siya kasi syempre ipaparenovate mo pa siya, ganyan. Tapos isipin mo ilang, ano yun, may tumatawag. So isipin mo mga moms, maghihintay ka pa ng parang ilang weeks, ilang months para matapos yung pagre-renovate ng bahay. So sabi namin ng dada, parang hindi siya angkop para sa amin. Well, that time hindi naman kami nagmamadali, sa totoo lang. But parang
nakaka-stress sa amin, syempre may bata pa kami, 'di ba? So, imagine mo 'yon, yung parang doon ka na nakatira tapos nagpapa-renovate ka. So, ang hirap, parang mahirap sa amin noon na may bata kami. So, siguro sa mga single, ganyan, or sa mga may malalaki na yung anak, okay lang na ganon yung setup, 'di ba? Pero para sa amin, parang hindi siya convenient. So, ayun na nga. And then, nakita namin itong real estate na to. And so far, okay naman yung, kumbaga, yung payments, yung terms of payments. Actually, flexible siya. So, flexible pa that time yung bayaran. So, yun naman yung maganda. So, since pinapatayo pa lang yung building nung mga time na yon, so, ang ginawa is 1 year kaming nagbabayad na. So, parang may pre-contract na kami that time, and ayun, nag-start na kami monthly na nagbabayad. Hindi ko din ma-explain kung paano kami nakaraos ni Dada, dahil nga syempre nagbabayad kami ng rent, tapos nagbabayad pa kami ng bahay, 'di ba? So parang 650 monthly pala, yearly 650 monthly yung bayad namin doon, and then another 550 doon sa bahay na tinitirhan namin, yung apartment namin. And syempre hindi lang naman yun yung gastos before, may mga electric bills, water bills, mayroon pa yung kotse, may parking, 'di ba? So grabe mga moms, as in mahal na yung mga bahay, sa totoo lang. Actually matagal na silang mahal, pero ngayon dumable na talaga yung presyo nila, no? So may mga nagsasabi na mag-antay muna ng 2 years, may mga nagsasabi na i-go na, baka kasi mas tumaas pa. So nung kasi sabi, yun nga yung sabi nila sa Spanish na you'll never know. So ayun, pero kapag kukuha kayo ng bahay, mas okay na maging location wise. Tama ba yun? Location wise. Kung meron kayong nasa isip na location, dun kayo maghanap. And then syempre yung budget, napaka-importante ng budget. Isipin nyo mga moms na lahat ng bangko ngayon, ang hinihingi nila is 20% na down payment. So sa amin, yes, nag-down payment kami, 20% yon. And yun nga, kasi kasama na din yung nabayaran namin monthly before nung bago kami lumipat. So 1 year din yun na nagbayad kami. So minus na yun siya doon sa down payment namin na 20%. So ayun. And ano pa ba? Ayun pala, ito pala yung pinaka-importante sa lahat mga moms. Pag kukuha kayo ng bahay, Diyos ko, dapat malinis yung ano nyo. Malinis yung statement of bank account ninyo. Dapat wala kayong mga utang. So, medyo doon kami nahirapan ng Dada kasi nga may mga credit cards kami. So, doon lahat pumapasok sa credit card namin, yung mga gastos namin, di ba? And, nung time kasi na yon, kakapalit lang din namin ng kotse. Kumuha kami ng year 2021 ng kotse. Sakto, palipat na din kami ng 2021. So, parang red flag yun para sa mga bangko. Tapos yun pa, may mga credit kami sa bangko namin. So, kung ako sa inyo and kukuha kayo ng bahay, dapat 3 months na malinis yung yung parang statement of bank accounts ninyo. So dapat wag kayong gagastos ng malaking halaga na yung parang aplasos, yung mga antag dito yung monthly yung binabayaran. So kasi lahat yan titignan, kasi yung mga hiningi sa amin so mostly ito yung mga requirements. So DNI or yung ID namin dito, tapos yung nomina or payment slip, contract ng trabaho, and then yung sa contract ng trabaho mga moms, dapat pala is tuloy-tuloy na 2 years so dapat dun sa empresa or sa company kung nasaan kayo, 2 years continuous na nagtatrabaho kayo or nagtrabaho sa kanila. Tapos vida laboral, kumuha din kami, and then IRPF. So yung IRPF dito is yung tax return. So plus points yon actually kapag tumatanggap kayo ng IRPF. And then yung mga ibang pinagkakakitaan nyo, plus points din yon siya mga mamshis. Tapos yung statement of bank account. So sa amin yung statement of bank account like 6 months. So print yon lahat 6 months mga mamshis. Yung lahat ng transactions ng 6 months na meron doon sa bank account ninyo. So yun yung mga pinas namin. And alam nyo ba kung ilang bangko
Ilang bangko yung nag-deny sa amin dahil lang sa mga ibang credits, sa kotse, ganyan. Ang dami, ma'am, siguro mga 4-5 yung nag-ano sa nag-deny sa amin, sa totoo lang. Pero ano ha, don't get me wrong, may trabaho kami, may fixed job, like permanent job kami ng dada. Yun nga lang kasi sa, syempre, i-estudyar nila yan. So, parang, anong tawag doon? Ano nang estudyar? Yung parang, anong tawag doon? Case study. Yun, parang siyang case study. O parang pag-aaralan nila yan in 1 week yan, mga moms. So, alam niyo, mantakin nyo yun yung mga anticipations na nararamdaman nyo, tapos biglang denegado or denied, diba? Pero, good thing is nalagpasan namin yun, and to think na hindi lang din naman kami yung nakaranas nun, kasi according sa mga ibang kapitbahay ko na napagtanungan ko, sila din, 'di ba? So talagang yung mga bangko is parang sensitive sa mga utang, alam mo yun. Yung parang magda-doubt sila sa'yo kung makakayanan ba. Pero ito, mga mamshis, hindi ko naman sinasabi na binayad parang kami lahat yung come over, no? So, hindi. Kasi, syempre, yun nga, bagong building, syempre, may pagka-pricey na din, no? So, kung meron kayong mapaghihiraman, like sa case namin, for example, so, sa totoo lang, ay, ang dami. Ay, ano ba yan? Nandito na kami, mga moms. So, kung meron kayong ibang resources, like yung mga kamag-anak, ay, shout out sa mga shout out. Ako na? Oh my God. So baba muna ako, mga moms. Ngayon, mamaya ko na lang ituloy itong aking vlog. Hi! Nakuha na namin yung uniform, mga moms. Buti na lang may ano pa, no, may availability. Yung ano, availability. Hindi, ano tawag dito, buti na lang ay madaming stock. Kasi normally, pag first day, ay sa bagay, kasi first day ngayon, so malamang, madami silang stock. Pero yun nga, normally, wala, as in, wala siyang size. So, nakuha naman namin lahat yung, hinahanap namin. Kasi wala siyang, tawag doon, yung jersey ba? Jacket yata yun, sa pang-PE nila. So, ayun, in-update ko lang kayo. Anyway, mga moms, ano na nga ba yung kinukwento ko sa inyo kanina? Para putol na yung natin. Nawala na tuloy yung momentum, alam niyo yun, yung pagkukwento ko. So, iisipin ko na naman siya, no? Dapat meron kayong, pang down. Yun yung pinaka-importante doon. So, ayun. Hindi mismo sa tienda. Dito? Pamalo sabes. Ayan, dito na kami. Ay, pang-pan pala to. Model. Ano? Pang handicap. Ayan na. Ayan, naghanap lang kami ng parking. Ang dami pa ding tao. Ang dami pa ding tao ganitong Lunes. Late na. To think na mag-9 na ng gabi. Magsasara na, pero ang dami pa ding mga kotse, mga moms, nagpupunta dito. Kasi malaki yung dito, park, yung tawag dito, yung center, itong city, tawag dito? Mall na to, sobrang laki niya, mga momshies. Tapos sa loob, meron siya yung dancing fountain. So, ewan ko lang kung naka-on siya ngayon. Pero syempre, malamang. Ayan, dito na tayo, mga momshi. Ito siya, pakita ko. Ay, wait lang. Ayan. Pero, hindi pa to yung kabuuan. Alonso, anak, huwag mo nang anahin, please. So, tara na. Let's go, let's go. Yung wait. Cash. Wait, cash. Ay, wait lang. Ito yung sinasabi ko na ipapalit namin, no? Mateo, let's go. Para sa niya, study table. So, Let's go to the cash. ayaw niya. Sandali. Hawak mo, anak. Tay sara ko. Liit. Ay, shush. Cute naman. Kuya. Wala ka mamas.
Dito na kami sa IKEA, mga moms, ng Parque Sur. Maliit lang to. As in, sobrang liit lang niya. Pero, at least kahit papano, nandito na yung mga ibang, halos kompleto na siya. Like, katulad ng mga gamit na nasa Lagavia. So, nandito na din siya. Yun nga lang, mas limited yung space dito. Mas, ano siya, compact. Kumbaga. Ayan. So, tingnan natin siya sa... Hala! Asa na tayo? Estamos 5. Sabi 4. Dapat chinek mo kung anong tawag dito? Ikot ba to? Pero nakita mo, mira, tanongin natin. Hola. El tablero para los niños? No, para... Escritorio. Escritorio. En la planta de arriba. Ah, vale. Gracias. Ayun, yung white. Ito siya, oh. Magkano to? Ganyan siya, mga moms. Ayun yung white. Dad, asan yung sinasabi mo? Na nagko-connect. Teka lang. Wag na yan. Wag na, mahal. Wag na. Sige, para No, adimas black na may gusto. Ito yung chair ni Popo. Pero parang gusto namin siyang palitan kasi parang ang liit. Ang liit, pero okay na din. Dito din ba yan siya sa zona dito? Wait. Check mo tong camera ko. Ito. Na kami, mga moms. So, Alas, kakarating lang namin. Ba na, inupasa na. Mega. Wala na, anak. Mag-shower ka kasi. Dito na yung uniform. So, kumuha kami ng 2 polo and then isang, tawag dyan? Sweatshirt, jacket. Ay! Ano yun? Oh my God. Jacket, Ito, pang next year. na siguro. pants. Huwag naman. No, meron pa siya doon. Ja, pero Bago pa. Extra lang. paggamit mo na. Ayan, 10:25 na. So, ayan, mga moms. Dito ko na i-end yung vlog dahil mag-aayos pa kami. 15. 15 cents. Grabe naman. Tan rápido. Tapos galit na. Vayamos termina. Ayaw pa nilang i-end yung vlog. Nakakalok. So, ayun mga mamshis. Salamat ulit sa pagsama sa amin. So, ayan. Ayusin ko muna yung kwarto ni Popo. And then, once na okay na, finalize na lahat. I-share ko sa inyo yung naging update ng kanyang kwarto na inaayos namin. So, ayan. Guys. Hi, bye. Bye, guys. Say bye, guys. Say bye. Bye, guys. Say bye. Bye. Bye daw. Bye. Say bye. Wala, ito lalay na naman. Ayun, bye. Bye, balls.